Sa isang maliit na bayan sa probinsya, nakatira sina Miguel at Lisa. Mag-asawang may simpleng pamumuhay, ngunit puno ng pangarap. Kilala si Miguel sa paggawa ng dekalidad na kasangkapan, mesa, silya, kabinet na inaangkat pa mula sa kanilang baryo patungong Maynila. Si Lisa naman ang katuwang niya sa negosyo. Mahusay sa pag-asikaso ng mga kliyente at may talento rin sa pagdidesenyo ng mga furniture. Kahit hindi marangya ang buhay, kontento sila. Ngunit sa puso ni Miguel, may lihim na pangarap siyang matagal nang kinikimkim, ang magkaroon ng bahay sa Maynila. Hindi lang para sa kanila, kundi bilang expansion ng kanilang lumalaking negosyo. Isang hapon, habang nagkakape sila sa harap ng kanilang maliit na tindahan, naglabas ng balita si Lisa. "Miguel, nakita ko ito sa online listing." Sabay abot ng cellphone niya. Abandonadong mansion sa Maynila. Grabe, ang mura ng bentahan. Napakunot ang noo ni Miguel. Sinipat ang screen. Mura nga, pero bakit kaya? May problema ba? Sabi sa mga comment, may mga kwento raw na multo-multo doon. Kaya raw walang gustong tumira. Mahinang sabi ni Liza, medyo nag-aalangan. Di lalong maganda, ngumiti si Miguel. Walang kompetisyon. Kapag inayos natin yon, pwedeng gawing showroom ng mga gawa nating furniture. Nagkatawanan sila. Pero sa likod ng halakhak ay may halong kaba si Liza. Kahit modernong babae siya, may takot pa rin siya sa mga sabi-sabi tungkol sa multo. Kinabukasan, nagdesisyon silang bumiyahe papuntang Maynila. Kasama ang asong si Bruno, isang malaking labrador na parang anak na rin nila. Nag-impake sila ng ilang damit, importanteng gamit at ilang tools para makita mismo ang kalagayan ng mansyon. Habang nasa biyahe, hindi mapigilang magtanong si Liza, "Miguel, sigurado ka ba rito? Kung totoo ang mga kwento, paano na tayo?" Hawak ni Miguel ang manibela habang nakatingin sa kalsada. Ngumiti siya. "Alam mo Liza, hindi ako naniniwala sa multo. Ang mansion, isa lang yang lumang bahay na napabayaan. Pero sa tamang pag-aalaga, gaganda yan." Sana nga, mahina pero umaasang tugon ni Liza, sabay himas kay Bruno na abala sa pagtingin sa bintana. Nang nakarating sila sa lungsod, hapon na, sa tapat ng mansyon, napalunok si Liza. Ang mansyon ay tila bahagi ng lumang mundo na naiwan sa kasalukuyan. Mga bintanang basag, pintuan na halos matanggal sa kinakalawang na bisagra, at halaman sa hardin na halos sinakop na ang bakuran. May mga kapitbahay na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Para bang nagtataka sa dalawang probinsyanong lumapit sa pinakatatakutang bahay sa lugar. "Wow!" Bulong ni Miguel. Puno ng excitement. "Ang laki nito." Si Liza, kabado pa rin. "Mukha ngang kailangan muna nating magdasal bago pumasok." Nagbiro si Miguel. "Di magdasal ka na habang inaakyat ko itong hagdanan." Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng amoy ng alikabok at lumang kahoy. May mga bahagi ng kisame na may tulo, sahig na lumulubog kapag tinatapakan, at mga lumang kasangkapang tinubuan na ng amag. Ngunit sa kabila ng kalumaan, may nakita si Miguel na potensyal. "Ang ganda ng detalye ng kisame, Liza. Tingnan mo itong ukit, ang galing ng gumawa nito." "Oo nga, pero Miguel, naramdaman mo ba yun?" Napatingin sa paligid si Liza. Para bang may dumaan na malamig na hangin. "Imagination mo lang yan, mahal," sagot ni Miguel, yakap sa asawa. "Wala tayong aatrasan." Kinabukasan, nagsimula silang maglinis. Nagpabook si Miguel ng ilang manggagawa para ayusin ang sira-sira. Habang si Liza naman ay nagde-decorate at nagdidisenyo kung saan ilalagay ang kanilang furniture. Napansin nila na ilang mga kapitbahay ang nakatambay sa labas, nanonood at nagbubulungan. Sinong mag-aakalang may bibili pa niyan? Narinig ni Lisa na bulong ng isang ale sa labas. Siguro mga taga-probinsya. Hindi alam ang kwento rito. Sagot ng isa. Inili ni Lisa na ngumiti na lang at ituloy ang ginagawa. Gabi na nang matapos sila. Naglatag ng simpleng kutson sina Miguel at Lisa sa sala para sa unang gabi nila doon. Habang nakahiga, napatingin si Liza sa kisame. "Miguel, sana tama itong desisyon natin." Bulong niya. "Tisin lang natin, mahal," sagot ni Miguel. Hinawakan ng kamay ng asawa. "Malayo na mararating nito. Alam mo,
Minsan ang mga takot ng tao, gawa-gawa lang nila. Tahimik na sumang-ayon si Liza. Pero bago pa man sila makatulog, tumahol si Bruno sa bandang hagdanan, nakatingin sa itaas. "Bruno, halika na dito," utos ni Miguel, pero hindi gumalaw ang aso. Nang maibaba ang ilaw, parang may anino silang nakitang gumalaw sa itaas. Nagkatinginan sina Miguel at Liza, sabay tawa ng pilit. "Siguro, pusa lang yun," bulong ni Liza. Pero ramdam niyan nagsisimula na siyang kabahan. Sa unang gabi ng kanilang bagong simula, dama ng mag-asawa na hindi magiging madali ang kanilang pinasok. Pero sa kabila ng kaba, nanaig pa rin ang pangarap nila, ang ayusin at buhayin ang mansyon. At patunayan sa lahat na hindi lang basta multo ang nakatira roon, kundi ang mga taong may pangarap at tapang. Maagang nabising sina Miguel at Liza sa kanilang unang buong araw sa mansyon. Ang malamig na simoy ng hangin ay sumalubong sa kanila mula sa malalaking bintana ng sala. Nasa paanan nila si Bruno, nakahiga at nakatingala, para bang nagmamasid. Napansin ni Liza na parang hindi gaanong nakatulog ang aso, nagbabantay buong gabi. "Miguel, tingnan mo si Bruno," bulong ni Liza habang nagtitimpla ng kape. "Parang may binabantayan talaga, no?" "Hayaan mo na. Natural na curious yan," sagot ni Miguel. Kahit siya man ay nakaramdam ng kakaibang lamig ng gabing iyon. Dumating ang mga manggagawa bandang 9:00 ng umaga. 5 sila, 3 karpintero, 1 tubero at 1 elektrisyan. Habang pinapaliwanag ni Miguel ang mga ipapagawa, hindi niya maiwasang mapansin ang kaba sa mukha ng isa sa mga karpintero. Si Mang Edong, isang matanda na halos 3 dekada nang nagtratrabaho sa konstruksyon. "Sure, sigurado po ba kayo dito?" tanong ni Mang Edong habang sinusuri ang lumang hagdanan. "Maraming nagkukwento dito sa lugar na to. May mga biglang nawawalang gamit, may naririnig na umiiyak sa gabi." Napatingin si Miguel kay Liza at ngumiti. "Oo, marami nga kaming narinig, pero kaya nga natin pinapaganda ito para mawala yung mga kwento, para maging maganda ulit ang bahay na to." Tumango si Mang Edong, pero hindi maitago ang pag-aalangan. Sinimulan nilang ayusin ang mga bubong, sahig at saksakan ng kuryente. Habang sina Miguel at Liza naman ay nag-aayos sa loob, tinanggal ni Liza ang mga lumang kurtina na puno ng alikabok, habang si Miguel ay nagbubunot ng damo sa labas. "Alam mo Miguel," sabi ni Liza habang pinupunasan ang isang lumang salamin, "parang ang ganda nito noong araw. Tingin ko, mayaman yung dating nakatira rito." "Siguro nga," sagot ni Miguel habang binubunot ang ugat ng isang malaking damo. "Pero kahit gaano pa sila kayaman noon, napabayaan pa rin, sayang." Bandang tanghali, nagpasya silang mag-break muna. Naghain si Liza ng simpleng tanghalian para sa mga manggagawa. Habang kumakain, nagkuwento si Mang Edong. "Alam niyo ma'am, sir, dati raw may batang babae dito, anak ng dating may-ari. Sabi ng matatanda, naglalaro daw yun sa hardin. Tapos isang araw, nawala na lang ng parang bula. Hindi na nakita." Tahimik ang lahat. Napatingin si Liza kay Miguel. At kahit pa sinasabi niyang hindi siya naniniwala sa multo, hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot. Ngunit pinili nilang ituloy ang gawain. Matibay ang kanilang determinasyon at malaki ang pangarap. Sa hapon, habang nagwawalis si Liza sa sala, may naramdaman siyang malamig na hangin na humaplos sa kanyang batok. Napalingon siya, pero wala namang tao. Si Bruno, na kanina pa ay tahimik, biglang tumayo at tumahol papunta sa hagdan. "Bruno, shh!" mahinang sabi ni Liza. Lumapit si Miguel, hawak ang martilyo. "Baka dagalang mahal," pilit niyang pagpapalubag-loob. Sa labas, natapos na ang mga manggagawa sa unang bahagi ng trabaho. Bago umuwi, lumapit si Mang Edong kay Miguel. "Sir, ma'am, mag-iingat po kayo. Hindi biro ang mga kwento rito." "Salamat Mang Edong, babalik po kayo bukas ha," paalala ni Miguel. "Opo sir, pero sana po kung may marinig kayong kakaiba, huwag niyo na lang pansinin." Bilin pa ng matanda bago tuluyang sumakay sa jeep kasama ang mga kasamahan. Pagdating ng gabi, nagdesisyon sina Miguel at Liza na maglatag ng higaan sa dating guest room sa ground floor. Hindi pa nila kayang umakyat sa itaas. Bukod sa sira ang ilang hagdanan, parang may bumabalot na bigat sa paligid ng ikalawang palapag. Habang naghahanda ng hapunan si Liza, nakarinig siya
ng mahihinang yabag sa itaas. Napahinto siya. Sumulyap kay Miguel na noon ay nag-aayos ng ilaw. "Mahal, narinig mo yon?" Mahina niyang tanong. "Huwag kang matakot, mahal," sagot ni Miguel. Pinilit ngumiti. "Bukas palang aayusin ang kisame. Baka mga nahuhulog lang na debris." Tumango si Liza pero ramdam niya ang panlalamig ng kanyang palad. Kahit si Bruno tila hindi mapakali, paikot-ikot sa sala, tumitigil lang kapag nakatingin sa hagdanan. Pagsapit ng 10:00, nagdesisyon na silang matulog. Niyakap ni Miguel si Liza sa lumang kutson at si Bruno naman ay nakahiga sa paanan nila. Tahimik ang buong bahay, masyadong tahimik. Parang hinihintay na bumalik ang ingay, ang tawanan, ang buhay na matagal nang nawala sa loob ng mansyon. "Miguel," mahina ang tinig ni Liza bago pumikit. "Sana tama itong desisyon natin." "Wala namang mali sa mga pangarap, mahal," bulong ni Miguel habang hinahaplos ang buhok ng asawa. "At kahit anong mangyari, kakayanin natin to." Lumipas ang gabi, tila umihip ang malamig na hangin sa loob ng kwarto at habang unti-unting nahihimbing ang mag-asawa, nagpatuloy ang katahimikan. Pero sa likod ng dingding, sa itaas ng hagdanan, may mga matang nagmamasid, nag-aabang, nagmamatiyag, naghihintay. Sa simula pa lang ng kanilang bagong yugto, damanan ni na Miguel at Liza na hindi lang sila ang nakatira ngayon sa lumang mansion. Lumimas ang ilang araw mula nang tuluyang lumipat sina Miguel at Liza sa mansion. Sa una, tila normal lang ang lahat. Abala sila sa pagpapaayos ng bahay habang si Bruno naman ay abala sa pagtahol sa mga ibon sa bakuran. Ngunit sa paglipas ng linggo, unti-unting lumitaw ang mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Isang gabi, habang nag-aayos si Liza ng mga bagong kurtina sa sala, bigla niyang narinig ang tila paghikbi ng isang bata mula sa ikalawang palapag. Napalingon siya pero wala namang tao. "Miguel," tawag niya, "may halong kaba. Nandyan ka ba sa taas?" Sumilip si Miguel mula sa kusina, may hawak na martilyo. "Ha? Nasa baba lang ako, mahal. Bakit?" "Wala. Akala ko lang may narinig akong umiyak." Sagot ni Liza, pilit gumiti, pero hindi maitago ang pangangatog ng boses. Pinilit niyang ipagpatuloy ang ginagawa, pero hindi mawala sa isip niya ang narinig. Kinabukasan, habang abala si Miguel sa pag-aayos ng lumang kabinet sa kwarto, napansin niyang nawawala ang ilang gamit na inilagay niya sa mesa: martilyo, pako at metro. Paglingon niya, nasa sahig na malapit sa hagdanan ang mga ito. "Mahal, ikaw ba ang naglipat ng gamit ko?" Tanong ni Miguel kay Liza, na noon ay nagluluto sa kusina. "Ha? Hindi ah," sagot ni Liza, naguguluhan. "Baka nahulog lang?" Nagkibit balikat si Miguel, pero ramdam niya ang unti-unting paggapang ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya nalang pinansin at nagpatuloy sa trabaho. Si Bruno, na dati masigla at malikot, napansin nilang palaging nakatambay sa paanan ng hagdanan, tumatahol tuwing 2:00 ng madaling araw. Isang gabi, nagising si Miguel sa sunod-sunod na tahol ng aso. "Bruno, tumigil ka nga dyan!" Tawag ni Miguel habang bumabangon. Ngunit imbes na sumunod, lalong tumahol ang aso, nakatingin sa itaas ng hagdanan na para bang may nakikita. Lumapit si Liza, nakasuot pa ng pantulog, yakap ang sarili. "Miguel, baka naman may pumasok na daga o ibon." Umakyat si Miguel ng ilang baitang para tingnan, pero wala siyang nakita kundi ang dilim. Nagpasya siyang magsindi ng ilaw sa koridor, ngunit bago niya pa man maabot ang switch, parang may malamig na hangin na humaplos sa kanyang batok. Napalingon si Miguel, pero wala pa rin siyang nakita. Bumaba siya, pilit ngumiti kay Liza. "Wala, mahal, baka nga daga lang." Pero sa isip niya, nagdududa na siya. Ipinilit niya pa ring matulog ng gabing iyon. Ngunit mahimbing na tulog ang tila imposibleng makamtan. Kinabukasan, habang pinipinturahan ni Miguel ang pader sa sala, natalanghap siya ng isang pamilyar na amoy. Pabango. Hindi lang basta pabango. Amoy ng bulaklak na ginagamit sa lamay. Napakunot ang noo niya. "Liza, gumamit ka ba ng bagong pabango?" Sigaw niya mula sa sala. "Hindi ah."
Sagot ni Liza mula sa kusina. Biglang may naramdaman siyang malamig sa kanyang batok, kasabay ng pagdampi ng banayad na hangin sa kanyang tainga. Napalingon siya. Wala kundi si Bruno na nakatingin sa kanya. Nakataas ang mga tainga, tila alerto. Okay ka lang, mahal? Tanong ni Liza. Lumapit ito kay Miguel na bakas sa mukha ang pag-aalala. Wala. Baka napagod lang ako. Pilit niyang ngiti, bagamat ramdam niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Dumating ang mga manggagawa kinabukasan at si Mang Edong ay may daladalang kwintas na may krus. Sir, ma'am, mahinang sabi nito. Isusuot ko lang to habang nagtatrabaho ha. Pasensya na, pangkalma lang. Tumango sina Miguel at Liza na uunawaan ang kinatatakutan ng matanda. Pero hindi lang si Mang Edong ang napansin nilang nagbago ang kilos. Maging ang iba pang manggagawa ay tila nagmamadali matapos ang trabaho at palaging lumilingon sa kanilang likuran. Isang gabi, habang nagliligpit ng mga gamit si Liza, nakaramdam siya ng malamig na haplos sa kanyang kamay. Para bang may humawak. Napabitaw siya sa hawak na kurtina at napasigaw. Miguel! Sigaw niya. Dali-daling tumakbo si Miguel papunta sa kanya. Ano nangyari? May humawak sa kamay ko. Ramdam ko talaga, Miguel. Nanginginig na sabi ni Liza, hawak pa ang kanyang kamay. Pinakalma siya ni Miguel. Mahal, baka pagod ka lang. Halika, magparinga muna tayo. Pero sa gabing iyon, pareho silang hindi makatulog. Tila mas naging mabigat ang hangin sa buong mansyon. At sa bawat tik-tak ng orasan, pakiramdam nila'y papalapit ng papalapit ang hindi nila nakikita. Habang magkayakap sila sa higaan, biglang narinig nila ang marahang pagiyak ng isang bata. Hindi na nila itinanong kung sino ang unang nakarinig. Ang tahimik na gabi ay biglang napuno ng tunog na iyon. Miguel! Mahina ang boses ni Liza, halos hindi makapagsalita sa takot. Alam ko, mahal, sagot ni Miguel. Yakap siya ng mahigpit. Alam ko, sa unang pagkakataon, parehong bumigat ang loob nila. Ang mansyon na pinangarap nilang maging simula ng bagong buhay, unti-unting nagiging lugar ng tanong, pangamba at hiwaga. At sa ilalim ng katahimikan ng gabi, naroon si Bruno, muling tumatahol sa hagdanan. At sa itaas, sa dilim, tila may munting yabag na nagmumula sa mga lumang kahoy na sahig, parang paalala na hindi lang sila ang naroroon. Naging pangkaraniwan na sa mag-asawang Miguel at Liza ang kakaibang mga pangyayari sa mansion, ang mga pag-iyak ng bata tuwing gabi, ang mga gamit na bigla na lang nawawala at lilitaw sa ibang lugar, at ang presensyang tila hindi nila nakikita ngunit ramdam nilang kasama sa bahay. Gayunpaman, nagpasya silang manatili at hanapin ang pinagmumulan ng lahat. Isang umaga, habang nagsasandwich si Liza sa kusina, naisipan niyang magtanong sa kapitbahay nilang si Aling Nena, ang pinakamatagal na nakatira sa kalye at may reputasyon na kwentista ng barangay. Aling Nena, may alam po ba kayo tungkol sa dating nakatira sa mansion? Tanong ni Liza habang nag-aabot ng kape sa matanda. Ay naku, iha. Nagsimula si Aling Nena habang sinasalo ang tasa. Noong dalaga pa ako, sikat na sikat yang bahay na yan. Mayaman ang pamilya na nakatira dyan. Lalo na yung anak nilang babae. Isabela ang pangalan. Napakaganda raw, pero mahiyain. Hanggang isang araw, naglaho na lang. Hinanap ng buong pamilya, pati pulis, pero hindi na natagpuan. Mula noon, napabayaan na ang bahay. At yung iyak-iyak na naririnig mo siguro tuwing gabi, alam mo na, natigilan si Liza. Isabela, pagbalik niya sa mansyon, agad niyang hinanap si Miguel. Miguel, mahal, kailangan nating maghanap ng archives. May bata raw dito dati, si Isabela, na nawala. Baka siya yung multo. Nagkasundo silang magtungo sa barangay hall kinabukasan. Doon, sinalubong sila ng sekretarya na nag-abot ng ilang lumang dokumento. Nagsaliksik sila sa mga lumang record at doon nakumpirma ang kwento. Isabela Ramos, 8 taong gulang, nawawala mula 1978. Hindi na natagpuan. Habang hawak ni Liza ang lumang file, hindi niya maiwasang maluha. Paano kaya kung hindi lang siya basta nawala? Paano kung humihingi siya ng tulong hanggang ngayon?
Nang gabi ring iyon, habang nag-uusap sila sa sala, biglang may kumalabog sa itaas. Nagmadaling umakyat si Miguel. Pagbukas niya ng lumang kwarto sa dulo ng hallway, may nakita siyang matandang hardinero na nakasilip sa bintana. Si Mang Andres, dating trabahador ng mansyon na madalas dumaan para tingnan ang bakuran. "Sir Miguel, Ma'am Liza," nanginginig na sabi ni Mang Andres. "Hindi ko na po sana sasabihin, pero hindi ko na rin kayang manahimik. Noon pa po, noong nawala si Isabela, ako po ang huling nakakita sa kanya." Nagkatinginan sina Miguel at Liza, nagulat sa revelasyon. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Mang Andres?" tanong ni Liza, lumapit habang hawak ang braso ng asawa. "Isang hapon, naglalaro siya sa hardin. Tapos bigla siyang tumakbo papasok sa bahay. Sinundan ko, pero hindi ko na siya nakita. Hinanap namin buong gabi, buong linggo. Pero para bang naglaho lang. Hanggang sa unti-unti nang lumubog sa utang ang pamilya. Umalis sila, iniwan ang mansyon." Napabuntong hininga si Miguel. "Mang Andres, may napansin po ba kayong kakaiba noon? May naririnig akong iyak sa gabi, pero akala ko epekto lang ng lungkot. Pero ngayon, siguro hindi pa natatahimik si Isabela." Pag-uwi ni Mang Andres, pinanood ni na Miguel at Liza ang lumang diary na natagpuan nila sa aparador ilang araw bago ang pag-uusap. Nakasulat doon ang maliliit na entry ni Isabela tungkol sa kanyang mga laro, paboritong teddy bear at ang huling entry na nagbigay ng kaba kay Liza. "Mama, may nagtawag sa akin sa basement kanina. Sabi niya, laro daw kami. Ang saya." Napatingin si Miguel kay Liza. "Mahal, may basement dito?" "Wala akong nakikitang pinto papuntang basement, pero baka tinakpan na," sagot ni Liza. Hawak ang diary na parang gintong kayamanan. Kinabukasan, nagpunta sila sa likod ng mansyon. Doon nila nakilala ang caretaker na nag-aalaga sa dating hardin. Nang tinanong nila tungkol sa basement, nagulat ang caretaker. "May lumang fireplace dyan sa sala. Sabi ng lolo ko, may tinakpan daw na daanan papunta sa ilalim. Pero matagal na yon, siguro mga kwento-kwento lang." Habang nag-uusap, napansin ni Miguel na parang may lumang linya ng bato sa likod ng fireplace. Nagdesisyon siyang tingnan iyon mamayang gabi. Sa pagsapit ng gabi, habang tulog si Liza, bumangon si Miguel bitbit ang flashlight. Lumapit siya sa fireplace, pinakiramdaman ang mga bato, at dahan-dahang pinapik-tapik. Isang bahagi nito ang tunog hungkag. Kabadong kinuha niya ang martilyo at dahan-dahang tinanggal ang mga lumang brick. "Miguel, anong ginagawa mo?" Mahina at antok na tanong ni Liza, nagising sa kaluskus. "May nakita akong butas, mahal, sa likod ng fireplace. Baka ito na yun." Habang nag-aalis siya ng huling brick, bumukas ang isang maliit na lagusan. Sumilip sila sa loob, may hagdanan pababa. Nagkatinginan sina Miguel at Liza. Parehong kabado pero determinado. "Bukas na natin ituloy, mahal," sabi ni Liza. Hawak ang braso ni Miguel. "Kailangan nating maghanda." Tumango si Miguel, pero bago niya takpan muli ang lagusan, may malamig na hangin na tumama sa kanilang muka at isang mahinang tinig ng bata ang narinig nila. "Salamat po." Magkatitig silang napalunok. Hindi na nila kailangang pardudahan. Tama ang hinala nila. Si Isabela nga ang nagpaparamdam at may gusto siyang ipahiwatig. At sa gabing iyon, unang beses nilang naramdaman na ang mansyon ay hindi na lamang basta lumang bahay. Ito ay naging tahanan ng isang kwento na matagal nang naghihintay na mabigyang linaw. Madaling araw, nagising si Liza sa malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kwarto nila. Napalingon siya sa tabi. Wala si Miguel. Bumangon siya tahimik na naglakad, bit-bit ang maliit na lampara. Nang makalapit siya sa sala, narinig niya ang mahihinang kaluskos mula sa fireplace. "Miguel?" Tawag niya halos pabulong. Lumabas si Miguel mula sa likod ng fireplace, may hawak na flashlight at punong-puno ng alikabok ang damit. "Mahal, tama nga ang hinala natin. May basement sa ilalim. May mga lumang gamit, mga laruan, at may nakita akong diary ni Isabela." Nanlaki ang mata ni Liza. "Isa pang diary?" "Oo," sabi ni Miguel habang pinupunasan ng noo.
Mas detalyado ito. May mga kwento siya tungkol sa araw-araw niyang buhay. Pero bandang huli, may binabanggit siyang kaibigan daw niya sa ilalim. Mahal, kailangan nating basahin ito. Umupo sila sa lumang sofa. Binuksan ni Liza ang diary at sinimulang basahin ang ilang entry. Mahal ko ang teddy bear ko, si Coco. Lagi niya akong sinasamahan sa ilalim ng lupa. Si Coco at ako nagtatago sa kaibigan ko na may puting damit. Mabait siya pero minsan pinapagalitan ako kapag hindi ako bumaba para maglaro. Napatingin si Liza kay Miguel, nagpalitan sila ng seryosong tingin. Miguel, baka hindi lang si Isabela ang nandyan sa basement. Kinabukasan, nagpasya silang maghanap ng mas maraming impormasyon. Nagpunta sila sa munisipyo at naghanap ng mga lumang mapa ng mansion. Doon, tumambad sa kanila ang orihinal na plano ng bahay at may bahagi na hindi kasama sa mga renovasyon, isang lumang silid na nakatag na silid ng yaya. Silid ng yaya? Bulong ni Miguel. Bakit nasa basement? Muling bumalik ang mag-asawa sa mansion. Naghanda sila, nagdala ng lantern, lubid at walkie-talkie. Si Bruno, na tila ramdam ang tensyon, ay naglakad sa paligid, tahimik ngunit alerto. Pagpasok nila sa lagusan sa likod ng fireplace, ramdam agad nila ang lamig at amoy ng lumang kahoy at amag. Dahan-dahan silang bumaba sa hagdan. Tumambad sa kanila ang makipot na hallway na punong alikabok at sapot ng gagamba. Sa dulo nito, isang maliit na pintuan. Mahal, dahan-dahan lang tayo, sabi ni Miguel, pinisil ang kamay ni Liza. Binuksan nila ang pinto at laking gulat nila nang tumambad ang isang maliit na kwarto na parang hindi nagalaw sa loob ng 40 taon. May lumang kama, sirang rocking chair at sa isang sulok may laruang teddy bear na marumi na at may tagas sa tiyan. Si Coco, bulong ni Liza, nanginginig ang boses. Nang biglang may marahang yabag silang narinig sa koridor. Napalingon sila. Tumayo si Bruno, tumahol ng malakas. Ilang segundo lang, pero dama ng mag-asawa ang panlalamig ng paligid. Nagmamadali silang bumalik sa itaas. Ngunit bago pa sila makalabas ng fireplace, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanilang batok, kasabay ng tila boses ng bata. Huwag niyo po akong iwan. Paglabas nila sa sala, kapwa sila hingal na hingal. Umupo si Liza sa sahig, hawak-hawak ang dibdib. Miguel, hindi lang ito basta multo. Mayroon pang mas malalim na nangyari noon, sabi niya. Nagdesisyon silang kausapin muli si Mang Andres. Kinabukasan, binisita nila ang matanda sa barong-barong nito sa dulo ng kalye. Alam niyo po ba kung sino ang yaya ni Isabela? Tanong ni Miguel. Tumahimik si Mang Andres, nag-isip, saka dahan-dahang sumagot. Si Aling Rosa. Matagal na siyang pumanaw, pero bago siya nawala, narinig ko minsang nag-aaway sila ng amo niya. Sabi ni Aling Rosa, huwag pabayaan ang bata. May sakit daw sa pag-iisip si Isabela, pero hindi pinapansin ng magulang. Mula noon, hindi ko na sila nakita. Tapos naglahong parang bula si Isabela. Hindi kaya, sabi ni Liza, nagkaroon ng aksidente sa basement? Umiling si Mang Andres. Hindi ko alam, iha, pero isang gabi narinig ko si Aling Rosa na sumisigaw mula sa loob. Hindi ko nagawang pumasok noon. Natakot ako. Bumalik sina Miguel at Liza sa mansyon na mas determinado. Habang pinag-iisipan nila ang susunod na hakbang, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Wala namang tao. Si Bruno umalulong at sumandal sa paanan ni Liza. Napayuko si Liza. Hinaplos ang ulo ng aso. Miguel, kailangan na nating tapusin to. Tumango si Miguel. Tama ka. Hindi lang natin matutulungan si Isabela. Baka may mailigtas pa tayong kasaysayan na matagal nang nakakulong dito. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng lumang mansyon, alam nilang hindi lang nila pinapasok ang isang lumang bahay. Pinapasok nila ang nakaraan, ang mga lihim na hindi kailanman nabigyang hustisya at ang kwento ng isang batang ilang dekada nang nag-aabang. Isang araw, habang abala sina Miguel at Liza sa pagbabalak kung paano nila haharapin ang misteryo sa basement, may dumating na bagong bisita, si Ernesto. Isang lalaki sa edad 40,
Magara ang bihis, may dala pang mamahaling kotse at may kasamang abogado. Pinakilala niya ang sarili bilang apo ng dating may-ari ng mansyon. Magandang hapon, bati ni Ernesto, pormal ang tono. Ako si Ernesto Ramos, may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay na ito. Nagkatinginan sila Miguel at Liza, naguguluhan. Pasensya na po, Sir Ernesto, sabi ni Liza, magalang ang tono. Pero legal po naming nabili itong mansyon. May mga dokumento kami. Umiling si Ernesto. Ngumiti ng bahagya pero malamig. Alam ko, nabenta ito ng lolo ko nung wala pa ako sa bansa. Pero bilang apo ng orihinal na may-ari, may moral claim ako rito. At naniniwala akong hindi ninyo kayang ayusin ang lugar na ito. Nafangisi siyang naglakad-lakad sa loob ng bahay, tinitingnan ang bawat sulok. Tsaka sabay tingin sa hagdanan, alam niyo naman siguro ang kwento ng bahay na to. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo paaalisin agad. Bibigyan ko kayo ng oras. Pero kapag sinayang ninyo yan, babawiin ko ang lahat. Pagkaalis ni Ernesto, napaupo sa sala si Liza, magsakang balikat. Miguel, paano yan? Bulong niya. Baka hindi lang multo ang problema natin. Baka multo at abogado na. Lumapit si Miguel, pinisil ang kamay ng asawa. Mahal, hindi tayo bibitaw. Nandito na tayo. Hindi nating hahayaang mawala to. Sa mga sumunod na araw, ramdam nilang nagbago ang kilos ng mga tao sa paligid. Ang mga kapitbahay na dati tumitingin sa kanila ng may pagkamangha, ngayon ay para bang nag-iingat na. May mga bulong-bulungan na baka paalisin sila sa mansyon. Pati ang mga manggagawa nagsimulang mag-back out sa trabaho. Sir Miguel, pasensya na po, pero hindi muna ako papasok, sabi ni Mang Edong sa telepono. Marami pong nagsasabing malas raw ang bahay, hindi ko na po kaya. Nagbuntong hininga si Miguel. Sige po, naiintindihan ko. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin sila. Isang gabi, habang nag-iisip si Miguel sa sala, lumapit si Liza na may dalang tsaa. Alam mo Miguel, bulong niya, pakiramdam ko, hindi aksidente na dumating si Ernesto ngayon lang. Parang may alam siya na hindi niya sinasabi. Nag-isip si Miguel. Oo nga, no? Baka may alam siya tungkol sa pagkawala ni Isabela. Baka may tinatago pa ang pamilya nila. Nagdesisyon silang puntahan si Ernesto kinabukasan sa opisina nito. Pinagbigyan sila ni Ernesto pero halatam ayaw magtagal sa usapan. Wala akong alam, sabi ni Ernesto. Malamig ang tono habang naglalaro ng mamahaling pluma sa kamay. Noong bata ako, hindi naman pinag-uusapan yan sa pamilya. Ang mahalaga lang sa akin ngayon, mapunta uli sa amin ang bahay. Mahalaga ba sa inyo o sa pera? Tanong ni Liza. Hindi na napigilang magsalita. Ngumiti si Ernesto. Tumayo at lumapit sa bintana. Pareho. Pag uwi nila, ramdam ni Miguel ang bigat ng tensyon. Miguel, paano na to? Tanong ni Liza habang nakahiga sila sa kama. Lalaban tayo mahal, sagot ni Miguel. Pero hindi lang tayo sa lupa lalaban. Kailangan din nating tapusin ang misteryo sa basement. Kapag nahanap natin ang katotohanan, baka yun ang magligtas sa atin. Habang lumalala ang sitwasyon, lalo ring lumalakas ang mga kakaibang pangyayari sa bahay. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa sala, biglang bumukas ang mga ilaw at sumara ang mga pinto. Tumakbo si Bruno papunta sa hagdanan, tahol lang tahol, at sa tuktok ng hagdan, lumitaw ang hugis ng isang batang babae, maputla, nakaputi at nakatingin lamang sa kanila. Hindi mabigilan ni Liza ang mapahawak sa braso ni Miguel. Miguel! Siya ba yun? Tumango si Miguel, halos hindi makapagsalita. Si Isabela. Ngunit sa halip na takot ang maramdaman, nakaramdam sila ng kakaibang lungkot. Parang may gustong sabihin ang bata. Parang may hinihingi itong tulong. Miguel, siguro, tulungan natin siyang mahanap ang kapayapaan. Baka iyon din ang makakapigil kay Ernesto. Sabi ni Liza, puno lang pag-asa sa tinig. Sa harap ng lumalakas na banta ni Ernesto at sa gitna ng mga kababalaghan sa mansyon, nagpasya ang mag-asawa na hindi na lang basta sila tatakbo palayo. Sa halip, sasalubungin nila ang katotohanan. Harapin ang nakaraan, alamin ang sikreto ng mansyon at hanapin ang hustisya para kay Isabela.
At sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa bahay na iyon, naramdaman nilang hindi lang pera o lupa ang pinaghahandaan nilang ipaglaban, kundi isang kaluluwa na matagal nang naghihintay na makalaya. Kinabukasan, maaga pa lang ay abala na sina Miguel at Liza. Kahit pagod at puyat mula sa mga nangyayari, buo pa rin ang kanilang determinasyon. Alam nilang kailangang madiskubre ang sikreto ng mansyon bago sila tuluyang paalisin ni Ernesto. At higit sa lahat, gusto nilang matulungan ang batang multo na ilang beses na ring nagpakita sa kanila, si Isabela. "Miguel, hindi na ako mapalagay," sabi ni Liza habang nagtitimpla ng kape. "Lagi ko siyang napapanaginipan. Lagi niyang sinasabi, hanapin mo ako." Lumapit si Miguel, hinawakan ang kamay ng asawa. "Mahal, tapusin na natin to. Halughugin na natin ang basement. Baka doon natin makita ang katotohanan." Bumaba sila sa basement, bit-bit ang mga flashlight at lubid. Sa pagbukas pa lang ng pintuan ng lagusan, dama na nila ang malamig na hangin na tila ba sumasalubong sa kanila. Nasa likod nila si Bruno, tahimik pero alerto. Pagdating nila sa ilalim, nagliwanag ang flashlight ni Miguel sa isang bahagi ng dingding na tila may kakaibang ukit. "Liza, tingnan mo to." Lumapit si Liza at hinaplos ang ukit. Doon napansin nilang parang may nakaukit na maliit na puso sa gilid. May inispray na luma at kupas na pulang pintura. Nagulat si Liza. "Miguel, parang marker ito. Baka may tinatago sa likod." Pinag-igihan ni Miguel ang pagtibag sa bahagi ng pader. Matapos ang halos isang oras, bumigay ang ulang bato at lumitaw ang maliit na espasyo. Isang siksik na lagusan na puno ng lumang laruan gamit ng bata at isang kahon. Dahan-dahan nilang binuksan ang kahon. Doon, natagpuan nila ang ilang alahas, sulat at mga larawan ng batang si Isabela kasama ang mga magulang at isang babae na halatang yaya nito. "Ano to?" tanong ni Liza habang binubuklat ang mga lumang sulat. "Miguel, may nabasa ako rito. Para kay Isabela, mahal kong anak, sana balang araw mapatawad mo kami." Nanlamig si Miguel. "Mahal, ibig sabihin alam ng mga magulang yan na may nangyaring hindi tama." Napatingin sila sa paligid. Sa isang sulok ng silid, may nakita silang maliit na pinto. Sinubukan nilang buksan, ngunit nakasara ito. Habang pinipilit ni Miguel ang pinto, biglang nagdilim ang flashlight ni Liza. "Miguel, bilisan mo!" bulong ni Liza. Nanginginig na ang boses. Narinig nila ang pamilyar na paghikbi ng bata mula sa likuran. "Sandali lang, mahal," sigaw ni Miguel habang pinipilit pa ring buksan ang pinto. Biglang nagliwanag ang flashlight ni Liza at sa liwanag nito, saglit nilang nasilayan si Isabela, nakatayo sa dulo ng lagusan, nakatitig sa kanila at tila nag-aanyayang sundan siya. "Miguel, sumunod tayo," sabi ni Liza, humawak sa braso ng asawa. Sinundan nila ang anino ni Isabela at nagtungo sa pinakadulo ng basement. Doon, nakita nila ang isang lumang hagdanang bato na papalabas ng ibang bahagi ng mansyon, sa hardin. Nang makarating sila sa ibabaw, nakita nila ang isang napakatandang puno at sa ilalim nito may maliit na bato na tila lapida. Isabela Ramos, 1970 to 1978. Nanlamig si Liza. "Miguel, dito siya nakalibing." Tahimik na umupo si Miguel sa harap ng lapida. Kaya pala hindi siya matahimik, nakalimutan siya ng lahat. Ni walang nag-alay ng dasal o bulaklak. Lumapit si Liza, yumuko at nagdasal. "Isabela, patawad kung ngayon lang namin natagpuan ito. Pangako, hindi ka namin kakalimutan." Sa kanilang pag-alis, naramdaman nila ang magaan na simoy ng hangin. Si Bruno na dati laging tumatahol sa lugar na iyon, tahimik na ngayong nakaupo at parang nakangiti. Kinabukasan, nagpasya ang mag-asawa na dalhin ang mga natagpuang sulat at larawan sa barangay. Ipinakita nila ito kay Kapitan Morales na agad na nagbigay ng tulong para maayos ang papeles ni Ernesto. Nang malaman ni Ernesto na may natagpuan ang mag-asawa tungkol sa tunay na kasaysayan ng mansyon, nagbago ang ihip ng hangin. "Hindi ko alam ang mga nangyari noon," sabi ni Ernesto bahagyang nahihiya.
Pero siguro panahon na para respetuhin natin ang alaala ni Isabela. Nagkasundo sila na panatilihin ang mansion, hindi lang bilang tirahan ng mag-asawa, kundi bilang historical landmark ng lugar. Siguro, yan talaga ang dahilan kaya hindi tayo iniiwan ni Isabela. Bulong ni Lisa habang magkahawak ang kamay nila ni Miguel sa harap ng lumang puno. Hindi lang siya naghahanap ng tulong. Naghahanap siya ng hustisya, ng alaala at ng pamilya. Sa gabing iyon, bago matulog, napansin ni Lisa na parang mas tahimik na ang mansyon. Walang iyak, walang yabag, walang malamig na hangin. Sa huling sulyap niya sa bintana, nakita niyang tila may anino ng batang babae sa hardin, tumalikod at dahan-dahang naglaho sa dilim. Lumipas ang 2 araw mula nang matagpuan ni Miguel at Lisa ang puntod ni Isabela sa hardin. Akala nila tapos na ang lahat. Wala nang iyakan sa gabi, tahimik na si Bruno at tila muling naging maaliwalas ang mansyon. Ngunit nagkamali sila. Isang gabi, habang nagbabasa si Miguel ng lumang diary ni Isabela sa sala, bigla niyang napansin ang ilang detalyeng hindi niya agad nakita dati. May mga palatandaan sa loob ng kwarto ni Mama. Sabi ni Papa, may mga sikreto doon para sa akin pero hindi ko pa nahanap. Mahal, pakinggan mo to, sabi ni Miguel. Inawag si Liza na abala sa kusina. Binasa niya ang entry kay Liza, na agad na paupo sa tabi niya. Ibig sabihin, may itinago ang mga magulang ni Isabela? At baka nandyan pa rin sa bahay? Tumango si Miguel. Baka ito yung kailangan nating mahanap. Kinabukasan, nagsimula silang mag-imbestiga. Tinungo nila ang lumang master's bedroom sa 2nd palapag, ang dating kwarto ng mga magulang ni Isabela. Kahit inayos na ng mga manggagawa ang ilang bahagi nito, halata pa rin ang kalumaan. May mga basag na salamin, luma at gusot na kurtina, at sahig na umuugong kapag tinatapakan. Ano kaya ang hinahanap natin? Tanong ni Liza. Sinisipat ang bawat sulok. Biglang napalingon si Miguel sa may headboard ng kama. Liza, tingnan mo to. Lumapit siya at pinunasan ang alikabok. Sa likod ng kama, may napansin siyang maliit na ukit na krus na papalibutan ng mga bituin. Parang marker, bulong ni Liza. Subukan nating alisin ang panel. Kumuha si Miguel ng distornilyador at dahan-dahang tinanggal ang panel sa likod ng kama. Nang matanggal ito, bumungan sa kanila ang maliit na pinto. Kasya lamang ang isang tao. Nagkatinginan silang mag-asawa. Handa ka na ba? Tanong ni Miguel. Huminga ng malalim si Liza. Oo, tara. Pumasok sila sa lagusan, bit-bit ang flashlight. Mababa ang kisame at makipot ang daan. Parang lihim na silid na matagal nang nakahubli. Sa dulo ng lagusan, may maliit na kwarto na puno ng lumang gamit. Mga kahon, lumang painting at lumang laruang pinakalumot na. Napansin ni Liza ang isang malaking baul. Miguel, tulungan mo ko rito. Buhat nilang binuksan ang mabigat na baul. Sa loob, tumambad ang mga alahas, pera at dokumento. Mga titulo ng lupa, bankbook at sulat mula sa mga magulang ni Isabela. Mahal ko, sabi ni Miguel. Nanginginig ang kamay. Ito yung kayamanan na sinasabi sa mga kwento. Binasa ni Lisa ang isa sa mga sulat. Sa sinumang makakahanap nito, ito ang aming pasasalamat. Patawarin kami, Isabela. Mahal ka namin. Nag-uumapaw ang emosyon kay Lisa. Miguel, ginawa nila ito para kay Isabela. Pero hindi na niya nakita. Kaya siguro hindi siya matahimik. Nagdesisyon silang dalhin ang mga dokumento sa barangay. Kinabukasan, pinatawag ni Kapitan Morales si Ernesto. Nang makita nito ang mga ebidensya, hindi niya maitago ang pagkagulat. Hindi ko alam na may iniwang ganito sina Lolo. Sabi ni Ernesto, bakas ang pagkabigla sa mukha. Kung alam ko lang, sana noon pa naayos ito. Napagdesisyon na nilang hatiin ang laman ng baul. Bahagi nito ay ibibigay sa pamilya Ramos bilang respeto. At ang natitira ay gagamitin ni Miguel at Lisa sa pagpapaayos ng mansyon at pangtatayo ng memoryal para kay Isabela. Sa gabing iyon, habang magkatabi sa sofa sina Miguel at Lisa, magkahawak kamay na patingin sila sa hagdanan. Doon sa itaas, nasilayan nilang muli si Isabela.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umiiyak. Nakangiti na siya, natasuot ng puting bestida at dahan-dahang naglakad palayo hanggang sa maglaho sa liwanag ng buwan. Miguel, mahina ang bulong ni Lisa, pinipigilan ang luha, tapos na. Nakahanap na siya ng kapayapaan. Yumakap si Miguel sa asawa. At tayo mahal, nakahanap ng bagong simula. Mula noon, hindi na muling nakarinig ng iyakan sa gabi sina Miguel at Lisa. Si Bruno, na dati laging tahol ng tahol, ngayon ay payapang nakahiga sa sala tuwing gabi. Ang mansyon na dati kinatatakutan, naging tahanan ng kasaysayan, alaala at pag-asa. At sa bawat pagdaan ng mga taon, naging inspirasyon ang kwento nila sa buong barangay. Patunay na kahit sa mga bahay na puno ng hiwaga at multo, may puwang pa rin para sa katotohanan, kabutihan, at pagmamahalan. Sa mga araw na lumipas matapos matuklasan ni Miguel at Liza ang lihim na silid at ang kayamanang iniwan ng pamilya ni Isabela, ramdam na ramdam nila ang pagbabago sa mansyon. Hindi na ganong kabigat ang simoy ng hangin. Hindi na rin nagiging malamig ang paligid tuwing gabi. At higit sa lahat, wala nang iyak ng bata. Isang hapon, nagpasya si Liza na makipagkita kay Father Domingo, ang pari ng simbahan sa kanilang barangay. Padre, sabi ni Liza habang inaabot ang sulat mula sa baul. Gusto po naming magpasalamat sa Diyos at magpa-blessing ng bahay. Gusto rin po naming ipagdasal si Isabela. Napangiti ang pari. Nakakataba ng puso ang ginagawa ninyo, iha. Hindi lahat, iisipin pa ang kapakanan ng isang kaluluwa. Bukas ng hapon pupunta ako roon. Kinabukasan, dinala ni Miguel ang ilan sa mga alahas na natagpuan nila sa simbahan. Father, para po sa simbahan. Alam naming makakatulong ito sa mga outreach ninyo. Tumingin ang pari sa mag-asawa. Bakas ang paghanga. Miguel, Lisa, ang bait ninyo. Bihira akong makakita ng mga taong ganito ang malasakit. Pinagpala kayong dalawa. Sa mismong araw ng blessing, nagtipo ng ilang kapitbahay. Dati iniiwasan nilang lumapit sa mansion, pero ngayon, puno ng usisero at interesado. Si Bruno ay tila abala sa pagtakbo sa bakuran, tuwang-tuwa habang sina Miguel at Liza naman ay abala sa pagtanggap ng mga bisita. Akala ko noon sumpa ang bahay na ito, bulong ng isang kapitbahay kay Aling Nena. Pero tingnan mo ngayon, parang bumalik ang sigla. Kasi nga, sagot ni Aling Nena, magaling pumili ng laban ng mag-asawang yan. Hindi lang pera ang habol, puso. Habang nagdadasal si Father Domingo sa sala, ramdam ni Liza ang kakaibang pakiramdam. Para bang may malamig na hangin na dumaan, pero hindi ito nakakatakot. Para tong yakap. Sa isang iglap, naramdaman niyang parang may nagpasalamat mula sa hindi nakikita. Mahal, bulong ni Lisa kay Miguel habang nakapikit sa dasal. Ramdam mo ba yon? Ramdam ko, mahal. Bulong pabalik ni Miguel. Mahigpit ang hawak sa kamay ng asawa. Ramdam ko. Matapos ang blessing, muling bumalik si Mang Andres. Dala ang isang maliit na paso ng bulaklak. Sir Miguel, Ma'am Lisa, para kay Isabela. Sabi ng matanda, may ngiti sa labi. Baka sakaling masaya siyang may nakakaalala sa kanya. Lumapit sina Miguel at Lisa sa hardin, sa ilalim ng lumang puno kung saan nila natagpuan ang puntod ni Isabela. Tahimik silang nagdasal at inilagay ang paso ng bulaklak sa paanan ng lapida. Si Bruno umupo sa tabi, parang nauunawaan ang kahalagahan ng sandaling iyon. Nandito lang kami, Isabela, bulong ni Lisa, habang pinupunasan ang mata. Hindi ka na nag-iisa. Habang papalubog ang araw, nakatayo sa terasa sina Miguel at Liza, pinagmamasdan ang hardin. Doon nila napansin ang tila anino ng isang batang babae na tumatakbo sa ilalim ng puno, dumaan sa bakuran at tuluyang naglaho sa sinag ng araw. Mahal, nakita mo? Tanong ni Liza, nangingiti na ngayon. Oo, sagot ni Miguel, tapos na ang paghihirap niya. Sa gabing iyon, bago sila matulog, nagyakapan silang mag-asawa sa sala. Miguel, akala ko noon bibili lang tayo ng bahay. Hindi ko akalaing makakahanap tayo ng kwento, ng kasaysayan at ng bagong pamilya. Huwag kang mag-alala, mahal. Sagot ni Miguel, hinahalikan ang noo ng asawa. Simula pa lang ito, ang mansyon na to, magiging tahanan hindi lang natin,
kundi ng marami pang taong makakahanap ng pag-asa. Sa huling gabi ng kabanatang iyon, habang nakahiga sa kama sina Miguel at Liza, sumilip si Liza sa bintana. Tahimik ang buong paligid. Si Bruno himbing na himbing sa paanan ng kama. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, animoy may nakita siyang maliit na kumpol ng mga alitaptap na umiikot sa puno ni Isabela. Tila simbolo ng kapayapaan at pamamaalam. At doon, sa gitna ng katahimikan, alam ng mag-asawa na hindi lang sila nakahanap ng bahay. Nakahanap sila ng misyon. Ng kwento at higit sa lahat, ng bagong panimula. Lumipas ang ilang buwan matapos ang blessing at pagwawakas ng sumpa sa mansion. Sa halip na matakot ang mga tao, lalo pang naging interesado ang mga taga-barangay at mga taga-ibang bayan. Naging usap-usapan ang kabayanihan ni Miguel at Liza, ang mag-asawang hindi lang nagtayo ng bagong buhay, kundi nagbigay buhay sa isang bahay na dati puno ng hiwaga at takot. Isang umaga, abala si Miguel sa paglalagari ng kahoy sa kanilang backyard workshop, habang si Liza naman ay nagsusulat ng order slips sa kanilang maliit na opisina sa mansion. Dumami ang order ng mga tao, mula sa dining sets hanggang rocking chairs. Kahit sa Maynila, nagsimulang kilalanin ang pangalan ni Miguel bilang gumagawa ng dekalidad at may puso sa disenyo. "Mahal, tumawag yung kliyente mula Maynila," sigaw ni Liza mula sa bintana ng opisina. Gusto raw nila ng 10 dining table sa bago nilang restaurant. Tumigil si Miguel sa ginagawa, ngumiti at sumigaw pabalik, "Ayos, mahal, mukhang kailangan na nating kumuha ng dagdag na tao." Nakangiti si Liza, pero halatang abala. Dumating na ang pagkakataon na dati lang nilang pinapangarap. Naisip niya, iba talaga kapag may dasal, tiyaga at konting himala. Habang lumalago ang negosyo, may mga dumalaw na taga-media. Isa sa mga magazine editor ang lumapit sa kanila. "Ma'am Liza, Sir Miguel, pwede po ba naming gawing feature story ang bahay ninyo? Ang ganda ng kwento ninyo, mula abandoned mansion, naging artisan hub." Napangiti si Liza. "Sige po, pero sana maisama rin sa article ang kwento ni Isabela. Gusto naming hindi lang kami ang maalala ng tao, kundi pati siya." Nagpaunlak ang mag-asawa sa photoshoot. Ang mansion na dati basag-basag ang mga bintana at natatakpan ng mga gumagapang na halaman, ngayon ay nagmistulang obra maestra. May bagong pintura, inayos na bubong at maayos na hardin. Ang dating takutan, ngayon ay naging showroom ng furniture at simbolo ng pag-asa. Isang araw, habang naglalakad sa plaza si Miguel, nilapitan siya ni Ernesto. "Miguel," sabi ni Ernesto, medyo nahihiya ang tono, "gusto ko lang sabihin, salamat. Kung hindi kayo dumating, siguro sira pa rin ang bahay na yon. At siguro wala akong kaalaman sa totoong pinagmulan ng pamilya ko." Nagkamay ang dalawa, isang tanda ng pagkakasundo. Si Ernesto, na dati nagbabanta, ngayon ay naging kaibigan. Nag-alok pa itong mag-invest sa negosyo ni Miguel at Liza. "Miguel, Liza," sabi ni Ernesto sa kanila isang gabi, "bakit hindi tayong magtayo ng isa pang branch? May lupa ako sa Tagaytay. Pwede nating gawing workshop at showroom." Nagkatinginan ng mag-asawa. Nagulat pero natuwa. "Napakalaking oportunidad nito, Ernesto," sabi ni Miguel. "Pero gusto naming siguruhing hindi lang negosyo ang nasa puso nito. Kailangan may malasakit pa rin." Tumango si Ernesto. "Naiintindihan ko, kaya nga kayo ang gusto kong makatrabaho." Habang lumalago ang negosyo, hindi nakalimot sina Miguel at Liza sa kanilang komunidad. Nag-set up sila ng scholarship fund para sa mga batang mahihirap sa barangay. Galing kay Isabela, biro ni Liza sa mga bata habang nag-aabot ng school supplies. Isa siyang batang hindi nakalimutan, kaya dapat hindi rin natin kalimutan ang isa't isa. Naging inspirasyon sila sa komunidad. Ang mansyon tuwing linggo ay puno ng bosita, mga estudyante, turista, pamilya na gustong maranasan ang kasaysayan ng bahay at humanga sa mga gawang kamay na produkto ni Miguel. Nagkaroon pa ng mga workshop para sa mga batang gustong matutong mag-ukit at magpintura ng kahoy. Isang gabi,
Habang nakaupo sina Miguel at Liza sa veranda, pinagmamasdan ang mga ilaw sa hardin. May narinig silang mahinang tawa ng bata. Pero hindi ito nakakatakot. Tila masayang alingaw-ngaw lamang ng nakaraan. "Mahal?" sabi ni Liza, nakatingala sa buwan. "Sa tingin mo ba, masaya na siya?" Tumango si Miguel, hinawakan ang kamay ni Liza. "Sigurado ako, hindi lang natin inayos ang bahay. Ipinagpatuloy natin ang kwento niya." Naglakad si Bruno sa harap nila, humihimbing sa paanan ng mesa at tila nagbabantay pa rin. Pero sa pagkakataong ito, bantay na ng isang tahanang puno ng pagmamahal at kasaysayan. At habang pinapanood ng mag-asawa ang mga bituin, alam nilang kahit gaano pa sila kabusi, kahit gaano pa kalayo ang mararating ng negosyo nila, mananatiling bukas ang kanilang puso sa pinagmulan ng lahat. Sa mansion, sa batang si Isabela at sa aral ng buhay na nagturo sa kanila na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihang ginagawa mo para sa iba. Isang umaga, nagising si Liza sa maagang pagtilaok ng manok sa hardin. Pagbukas niya ng bintana, umulaga sa kanya ang sariwang hangin at ang liwanag ng araw na tumatama sa kanilang garden, kung saan dati puro damo at dilapidated na mga halaman, ngayon ay punong-puno na ng buhay. Doon niya nakita si Miguel, nakaupo sa lumang bangkong inayos niya mismo at nagkakape habang pinagmamasdan ang kanyang mga manggagawa. "Miguel," tawag ni Liza mula sa bintana, "mag-almusal ka muna." Kumiti si Miguel at kumaway. "Mamaya mahal, nasisiyahan lang akong panoorin sila." Lumapit si Liza maya-maya, dala ang tray ng almusal. "Ang dami na nating narating, no?" sabi niya habang umuupo sa tabi ng asawa. "Pero pakiramdam ko, nagsisimula pa lang tayo." "Oo mahal," sagot ni Miguel sabay hawak sa kamay ni Liza. "Akala ko noon pag-aayos lang ng bahay ang gagawin natin. Hindi ko inasahan na magiging pamilya natin ang buong barangay." Habang nag-aalmusal, dumating ang anak ng isa sa mga manggagawa, si Tomasito. 7 pa lang, ngunit lagi nang nakabuntot sa kanila. "Ate Liza, Kuya Miguel, pwede po ba akong tumulong mamaya sa pagpuputol ng kahoy?" tanong ng bata, bakas ang excitement sa mukha. Natawa si Liza. "Naku, maliit ka pa para doon, Tomasito, pero pwede ka naming turuang magpintura." Mula sa simpleng pangarap na ayusin ang lumang mansyon, lumawak ang pangarap ni na Miguel at Liza. Gusto na nilang maging parte ng paghubog ng kinabukasan ng kanilang komunidad. Isang araw, dumating ang mensahe mula sa Department of Tourism. "Congratulations," sabi ng Liam. "Ang inyong mansyon ay isa na ngayong opisyal na heritage site. Isa itong inspirasyon sa preservation ng ating kultura at kasaysayan." Napatakbo si Liza papunta kay Miguel. "Miguel, tingnan mo! Heritage site na tayo!" Lumawak ang ngiti ni Miguel habang binabasa ang liham. "Grabe mahal, tingnan mo kung saan tayo nagsimula. Ngayon, hindi lang negosyo ang naitayo natin, may naiwan tayong pamana." Hindi nagtagal, dumami ang mga turistang bumibisita sa mansyon. Nagkaroon ng guided tours, workshop sa pagnawa ng kahoy, at mga maliit na exhibit na nagpapakita ng kasaysayan ng bahay. Si Liza ang naging host ng mga tour, habang si Miguel naman ang nagtuturo ng woodworking. "Dati takot na takot kaming pumasok dito," sabi ng isang turista habang hawak ang kanyang cellphone. "Ngayon, parang ayaw ko nang umalis." Isang gabi, nagtipon ang mag-asawa kasama ang kanilang mga manggagawa, kaibigan at kapitbahay para mag-celebrate. May bandang tumutugtog, may handaan sa bakuran, at may mga ilaw na nakasabit sa mga puno. "Alam ninyo," sabi ni Miguel sa harap ng mikropono, "hindi namin magagawa lahat ito kung wala kayo. Kaya maraming salamat. Ito ay hindi lang tagumpay naming mag-asawa, tagumpay nating lahat." Umiyak si Liza habang pinapalakpakan ng lahat ang kanyang asawa. Lumapit siya sa entablado, niyakap si Miguel at binulungan. "Napaka-proud ko sa iyo, mahal." Habang nagsasaya ang lahat, lumapit si Ernesto, dala ang isang maliit na kahon. "Miguel, Liza," sabi niya, "ito na ang titulo ng lupa sa Tagaytay. Sa inyo na ang lugar. Nakita ko kung paano niyo pinahalagahan ang mansyon na to. Kayo lang ang karapat-dapat sa susunod na proyekto." Naluha si Miguel. "Ernesto,
Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong nito sa amin. Maraming salamat. Habang lumalalim ang gabi, sabay-sabay nilang pinakawalan ang mga paper lantern sa kalangitan. Tumayo si Liza sa ilalim ng buwan, nakatingala at mahina niyang binulong. Para sa'yo, Isabela. Maya-maya, naglakad sila ni Miguel sa bakuran. Magkahawak kamay. Mahal, sabi ni Miguel. Handa ka na ba sa panibagong adventure natin? Ngumiti si Liza, sumandal sa balikat ni Miguel. Handang-handa na mahal. Kasi alam ko, basta magkasama tayo, kahit saan, kahit kailan, magiging tahanan. At sa gabing iyon, sa gitna ng mga bituin, halakhakan at musika, nagsimula ang panibagong yugto sa buhay ni Miguel at Liza. Isang simula na puno ng pag-asa, pagmamahalan, at pangakong hindi kailanmang bibitaw sa isa't isa, sa pamilya at sa komunidad. Lumipas ang ilang buwan at nagsimula na ang expansion ni Miguel at Liza sa Tagaytay. Sa tulong ni Ernesto, nakakuha sila ng lupa at nakapagpatayo ng bagong workshop at showroom. Ang mansyon sa Tagaytay ay hindi man kasing luma ng naunang mansyon, pero may sarili itong karakter. May tanawin ng bulkan at lawa, may mga antigong kahoy na pintuan, at may natural na malamig na simoy ng hangin na sadyang kaakit-akit sa mga turista. Ngunit sa kabila ng excitement, dumating na rin ang mga pagsubok. Isang araw, dumating si Liza sa Tagaytay site na namumutla. Miguel, hindi pa raw dumadating yung shipment ng kahoy mula Mindoro. May problema raw sa port. Nagtaas ng kilay si Miguel habang kausap sa telepono ang supplier. Mahal, 3 linggo pa bago makakarating. Paano na yung grand opening natin sa susunod na buwan? Nagpatawag sila ng emergency meeting kasama ang team. Pwede tayong kumuha ng lokal na kahoy, sabi ni Jorge, isa sa kanilang mga bagong foreman. Pero doble ang presyo. Masisira ang budget natin, bulong ni Liza. Huminga ng malalim si Miguel. Kesa madelay tayo, subukan muna nating kumuha ng lokal. Mahalaga na matupad ang pangako natin sa mga kliyente. Nagtrabaho ang buong team araw at gabi. Pinunasan ni Liza ang pawis sa noo ni Miguel habang ito ay nag-uukit ng bagong disenyo. Mahal, kaya pa? Tanong niya. Mumiti si Miguel, pagod pero determinado. Kaya pa mahal, dahil alam kong kasama kita. Habang nagpapatuloy ang proyekto, dumaping naman ang isa pang balita. Nagkakasakit ang ilang manggagawa dahil sa pabago-bagong panahon. Liza, may lagnat si Tomasito, sabi ni Ana, isa sa mga admin, at may iba pang sumusunod. Agad na nabesisyon si Liza. Magpahinga muna silang lahat. Bawal nating isugal ang kalusugan nila. Kinabukasan, nagpunta sila sa Barangay Health Center at nagpa-check up ng mga manggagawa. Nagbigay rin sila ng libreng vitamins at pagkain. Kahit nangangalahati na ang oras sa trabaho, nanatiling buo ang tiwala ng mga tao kay Miguel at Liza. Kaya ko sila mahal, sabi ni Miguel habang nag-aayos ng tools mag-isa. Pero sana makarecover agad sila. Lumapit si Liza, niyakap siya mula sa likod. Hindi lang ikaw ang bida dito, mahal. Nandito rin ako. Tayo to. Sa kabila ng lahat, umabot din sa puntong tila sumusuko na si Miguel. Mahal, tama ba tong ginagawa natin? Bulong niya isang gabi habang magkatabi sila sa kama. Dati, maliit lang ang pangarap natin. Ngayon, parang unti-unting nabibigatan ako. Hinawakan ni Liza ang mukha ng asawa. Miguel, tandaan mo, hindi natin ito pinasok para yumaman lang. Ginawa natin ito kasi gusto nating magbahagi. Kaya mo pa ba mahal? Uminga ng malalim si Miguel. Kaya pa mahal. Para sa kanila, para sa atin. Dumating ang grand opening day ng Tagaytay branch. Akala nila'y uulan, pero laking pasasalamat nila nang biglang sumilip ang araw. Dumagsa ang mga tao, turista, media at mga taga-barangay. May ribbon cutting ceremony at si Tomasito na ngayon ay magaling na ang nag-abot ng gunting kay Miguel. Kuya Miguel, Ate Liza, salamat po sa lahat. Sabi ng bata, nakangiti. Naantig si Liza, pinisil ang kamay ni Miguel. Wala yon, Tomasito. Kayo ang inspirasyon namin. Sa entablado, tumayo si Miguel para sa kanyang speech. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang bawat ukit, bawat upuan,
Bawat disenyo na makikita ninyo dito may kasamang puso. Puso ng bawat taong nagtulungan, nagdasal at naniwala. Hindi lang ito showroom. Isa itong paalala na kapag nagkaisa ang komunidad, kahit imposible, nagiging posible. Palakpakan, hiyawan at luha ng tuwa ang bumalot sa buong lugar. Si Ernesto nakatayo sa isang sulok, sumulyap kay Miguel at nagbigay ng thumbs up. Habang nagkakainan at nagkakatuwaan ang lahat, lumapit si Miguel kay Liza. Mahal, salamat sa'yo. Hindi lang kita asawa, ikaw ang kasama ko sa lahat ng laban. Mumiti si Liza, hinawakan ang pisngi ng asawa. Mahal, alam mo, sa totoo lang, ikaw ang hero ko. Sa likod ng saya, alam ng mag-asawa na marami pang darating na pagsubok. Pero ngayon, alam na nilang kakayanin nila. Hindi lang dahil sa sipag o diskarte, kundi dahil sa isa't isa, sa pamilya at sa komunidad na itinuring na rin nilang pamilya. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan nila ang fireworks sa langit, sabay nilang sinabi, panibagong simula. At sa gitna ng mga bituin at paputok, ang mansyon na minsang naging takutan at ang Tagaytay branch na ngayon ay simbolo ng pangarap, sabay na naging saksi sa bagong yugto ng buhay ni Miguel at Liza, isang yugto ng paglawak, pagtutulungan at walang hanggang pangarap. Isang umaga, habang abala si Miguel sa pag-inspeksyon ng bagong delivery ng kahoy at si Liza naman ay kausap ang mga supplier sa telepono, biglang dumating ang isang lalaking nakasuot ng simpleng polo at sombrero. Halata sa kanyang mukha ang pagod, pero may matamis na ngiti at pakas ng pag-asa sa mga mata. Magandang umaga po, sabi ng lalaki. Marahan ang boses. Ako po si Ricardo Ramos. Napalingon si Liza, binaba ang hawak na clipboard. Ramos? Tanong niya. Lumapit, nagtataka. Pamilya po ako ng mga Ramos na nagmay-ari ng mansyon dati, sabi ni Ricardo. Matagal na po akong nasa abroad, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong bumalik. Tinawag ni Liza si Miguel at agad silang nag-usap sa veranda ng mansion. Umupo si Ricardo, baka sa mukha ang halo ng kaba at nostalgia habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi ko akalaing ganito nakaganda ulit ang bahay, sabi niya, pinahid ang kaunting luha sa mata. Noong umalis kami, ang daming iniwang tanong, lalo na tungkol kay Isabela. Tumango si Miguel. Alam po namin ang kwento ni Isabela. Nakilala po namin siya sa ibang paraan. Sabi niya, sabay tingin kay Liza nang ngumiti. Napailing si Ricardo, ngumiti ng may lungkot. Hindi na namin siya natagpuan noon. Ang lolo ko, pinilit pagtakpan ang nangyari para hindi masira ang pangalan namin. Pero matagal nang bumigat yan sa dibdib ko. Kaya ako bumalik para humingi ng tawad. Tahimik ang lahat saglit. Tanging ang ihip ng hangin at ang huni ng ibon sa hardin ang maririnig. Lumapit si Liza at pinatong ang kamay sa braso ni Ricardo. Sir Ricardo, nakahanap na ng kapayapaan si Isabela at sa tingin ko, ito rin ang kailangan ninyo. Isinama nila si Ricardo sa hardin, sa ilalim ng lumang puno kung saan naroon ang maliit na lapida ni Isabela. Lumuhod si Ricardo, nagdasal at tahimik na umiyak. Patawad anak, bulong niya. Patawad kung hindi kita nabantayan. Maya-maya tumayo si Ricardo, ngumiti kay Miguel at Liza. Salamat sa inyong dalawa. Hindi ko na kailangan pang ibalik ang lupa. Kayo na ang bahala dito. Siguro, ito na ang kapalit ng kasalanan ng pamilya namin. Nagulat ang mag-asawa. Si Ricardo, bulong ni Miguel, pero pinigilan siya ng matanda. Hindi, ituloy ninyo to. Itong bahay na to, hindi lang naibalik sa dating ganda, nabigyan pa ninyo ng kaluluwa. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpasya si Ricardo na manatili sa barangay at tumulong sa proyekto. Naging malapit siya sa mga manggagawa, nagturo ng ilang lumang teknik sa pag-ukit ng kahoy na natutunan niya mula sa pamilya nila noon. Miguel, sabi ni Ricardo isang araw habang magkasamang nag-uukit ng disenyo, nakikita ko ang sarili ko sa iyo. At nakikita ko ang hinaharap ng lugar na ito sa inyo ni Liza. Hindi nagtagal, naging isa si Ricardo sa pinakamalapit na kaibigan ng mag-asawa. Ang dating takot na baka bumalik siya para agawin ang lupa,
napalitan ng mainit na samahan. Pinagmamasdan ng komunidad kung paano nagsanib ang nakaraan at kasalukuyan at lumilikha ng mas maganda pang hinaharap. Isang gabi, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa harap ng mansyon. Nagtipon-tipon ang mga manggagawa, kapitbahay, turista at pamilya. May mga awitin, sayawan at kwentuhan sa ilalim ng mga ilaw na nakasabit sa mga puno. Naglakad si Miguel papunta sa entablado. "Mga kaibigan," sabi niya, "hindi lang po ito selebrasyon ng negosyo o ng bahay. Selebrasyon ito ng pamilya, ng komunidad at ng pagmamahalan. Sana kahit anong mangyari, patuloy nating dalhin ang aral na natutunan natin na ang pag-asa ay laging nandyan basta't hindi tayo sumusuko." Nagpalakpakan ang mga tao habang si Liza ay lumapit at niyakap si Miguel. Sa gilid nakangiti si Ricardo, nakamasid habang pinupunasan ang mata. Habang lumalalim ang gabi, naglakad si Miguel at Liza sa hardin. Huminto sila sa ilalim ng puno ni Isabela. Sa liwanag ng buwan, sumulyap si Liza sa paligid para bang saglit niyang nasilayan ang anyo ni Isabela, nakasuot ng puting bestida, natangiti at unti-unting naglalaho sa hangin. "Miguel," bulong ni Liza, "nakita mo ba yon?" "Oo," sagot ni Miguel. Mahina ang boses, tila nagsasabi siya ng paalam. Sa wakas, umawak si Liza sa kamay ni Miguel. "Handa na tayong humarap sa lahat ng darating. Dahil alam kong, basta magkasama tayo, kahit saan, kahit kailan, magiging tahanan." Sa gabing iyon, habang tumataas ang mga paper lanterns sa kalangitan, nagliwanag ang mansion, hindi lang sa labas, kundi sa puso ng bawat isa. At sa pagtatapos ng kwento, nagsimula ang mas malaking paglalakbay, hindi lang ng bahay, hindi lang ng negosyo, kundi ng isang pamilya at komunidad na muling binuo ng pagmamahalan, pag-asa at katapangan.